Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Magkahiwalay na aksidente sa Cabanatuan City at Baguio City, nahulikam. Ilang lugar sa Pangasinan at Cagayan, binaha. Ang latest sa galaw ng Bagyong Krising at ang aasahang lagay ng panahon sa weekend, ating alamin. At ang atabang aaso sa bahay, tanggal angas pagdating sa vet. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, halos 300 na kabahayan ang binaha matapos maranasan ng flash flood sa Umingan, Pangasinan. Kung saan dalawang sakay ng motorsiklo ang tinangay ng malakas na agos ng flash flood. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, simula pa kagabi ay tuloy-tuloy na yung distribution ng food packs ng LGU sa mga residente, lalo pat biglaan yung naranasang flash flood sa ilang barangay dito nga sa bayan ng Umingan. Ang dahilan ng pagbaha ay ang hindi na isarang gate ng irrigation canal at ang hindi nabuksan na gate ng river system. Ibig sabihin, yung tubig na dapat sa nadidiretso sa ilog ay dumiretso sa irrigation canal. Mag-aalas 7 kagabi nang rumagasa ang baha sa Barangay Poblacion West, Umingan, Pangasinan. Mabilis ang pagtaas ng antas ng tubig baha at pinasok ang mga kabahayan. Naging pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan sa kalsada. Ang mga rider na ito, sinubukan pang makadaan sa kalsada kahit baha. Pero ilang sandali lang, tinangay na sila ng agos. Sinubukan pa silang habulin ng isang residente para mahila. Nagtulong-tulong ang mga residente at rescue personnel ng MDRRMO para mailigtas ang dalawang rider. Gumamit na ng tali para ma-rescue ang dalawang rider. Halos 300 kabahayan ang naapektuhan ng flash flood sa mga barangay ng Poblacion West, Poblacion East, Lubong, Pimienta at Loren sa bayan ng Umingan. Si Aling Belen, walang naisalbang gamit dahil sa bilis ng pagragasa ng baha. Nalubog sa baha ang kanilang kotse at mga motorsiklo ng kanyang pamangkin. Pati ang kanilang mga alagang tuta, namatay matapos malunod sa baha. Wala na, ma'am. Siyempre, wala kang ano. Pati nga yung rep namin, hinayaan na lang namin yung mga ito. Wala na. Wala ka namang magawa na, ma'am, kasi yan nandyan na. Taong 2009 pa nang huling bahain ng ilang barangay sa Umingan. Kaya lubos ang pagtataka ng mga residente sa biglaang pagbaha kagabi. Sa pag-iimbestiga ng lokal na pamahalaan, napag-alaman na ang dahilan ng flash flood ay ang hindi na isarang gate ng irrigation canal at atrasadong pagbubukas ng main gate ng Banila River Irrigation System sa barangay Masiil-Siil. Since medyo nagkapodo na po ng tubig doon sa ating river, malakas na po yung buhos doon, and then yun nga po nakasara dun sa main gate po natin. So lahat po ng buhos or flow ng tubig po natin ay going dito sa masilsil na irrigation canals. And nabanggit din po kanina na yung track po niya or yung flow niya po is going po dito sa Poblacion. That's why yung Poblacion area po ang affected po. Matapos ang naranasang flash flood kahapon sa ilang bahagi ng Umingan at Balungaw ay naisara na yung irrigation gate papunta doon sa mga irrigation canal na dahilan ng pagbaha kahapon. At sa ngayon nga ay nakabukas ng irrigation gate papunta naman sa ilog. Apektado rin ng flash flood ang Barangay Rahal sa Balungaw, Pangasinan. Lampas tuhod ang baha, kaya't pinasok din ng ilang kabahayan sa lugar. Yung iba lang na itaas namin. Tapos yung ginawa ko na lang, sinira ko yung pintuan nila para labasan ng tubig. Opo, ma'am, kahit yung foam lang para mahigaan pagkatapos namin maglinis. Chris, sa mga oras nga na ito ay light to moderate ang nararanasang pag-uulan dito nga sa bayan ng Umingan. Actually, nag-start yung ulan around 1 p.m. At sa ngayon naman ay nakauwi na sa kanilang mga bahay yung mga residenteng inilikas kagabi. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pabugso-bugsong pagulan naranasan sa iba't ibang bahagi ng Cagayan. Ang detalye sa report ni CJ Turida.
Inanod ng rumaragasang tubig sa ilog ang isang jeep na pagmamay-ari ni Delphine Tangan sa barangay Nabalayan, Peña Blanca, Cagayan matapos itong mabalahaw. Sa Facebook post ni Marie Cris Danao, sinubukan umunong itawid ang jeep kaninang umaga sa ilog habang hindi pa tumataas ang antas ng tubig. Ngunit nabalahaw at bigo na silang hilahin para maitawid. Wala namang sakay ang jeep nang tangayin ito ng rumaragasang tubig at wala ring napaulat na nasaktan. Umaga pa lang ay naranasan na ang pabugso-bugsong pag-ulan sa Tuguegarao City. Sa bayan ng Igig, halos mag-zero visibility sa Maharlika Highway kaya nagminor ang mga sasakyan. May ilang bahagi ng kalsada na gutter deep ang pagbaha. Malakas din ang buhos ng ulan sa Amulong. Ganyan din ang sitwasyon sa isang bahagi ng bayan ng Gataran kaya iilan na lang ang makikitang motorista sa daan. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kahapon pa nagtaas ng red alert status. Mahigpit na binabantay ng 15 coastal municipalities. Pinag-iingat ang mga residente sa banta ng storm surge o daluyong. Ipinagbabawal din ang paglalayag, pangingisda at paglangoy sa buong lalawigan. Handang-handa na rin sa 7 quick response stations ang mga search and rescue equipment. Nagka-alerto na rin ang lahat ng tauhan ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Krising. Kasado na ang mga rescue equipment na gagamitin sa operasyon kung kinakailangan. Handang tumulong ang puwersa sa mga nasasakupang lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, patuloy ang pagkilos ng bagyong Krising papalapit sa Northern Luzon kung saan ito inaasahang maglalandfall. Sa 11 AM bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 2 sa Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, Northern at Central portions ng Abra, Eastern portion ng Mountain Province, Eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte at Northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 sa Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao at ng Abra. Buong Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan at ng Aurora at northeastern portion ng Nueva Ecija. Huling namata ng sentro ng bagyong Krising, 135 kilometers east-northeast ng Tuguegarao City. Ngayong hapon o gabi, posibleng maglandfall sa mainland Cagayan o Babuyan Islands ang bagyo. Patuloy nitong palalakasin ang habagat kaya magiging maulan sa iba pang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa halos buong Northern Luzon, lalo na sa Ilocos Region, Apayao, Cagayan, Isabela, Batanes at Babuyan Islands. May heavy to intense rains kaya mataas ang banta ng baha o landslide. May mga pabugso-bugsong ulan din sa Central Luzon. May tsansa rin ng pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Nakatenga naman ang nasa 20 fishing boats sa daungan sa Dagupan City dahil sa hindi makapalaot. Sudan sa report. Humigit kumulang 20 fishing boat ang nakatenggalang sa daungan sa Barangay Pantal, Dagupan City. Hindi na pumalaot ang mga mangingisda dahil sa nararanasang masamang panahon na dulot ng bagyong Krising. Tinatayang nasa 300 na mangingisda ang hindi muna makapaghanap buhay dahil sa epekto ng bagyo. Dito lang sir, nag-aantay lang na medyo gumanda yung panahon para saka naman lalaot. Sinamantala ng ilan na ayusin ang kanilang lambat. Ang ilan, inaayos ang kanilang mga damit upang handa ulit sa kanilang muling pagbiyahe sa dagat. Nagkasuporta naman daw ang kanilang mga employer habang hindi muna sila makapalaot. Maganda naman yung amo namin, nagbibigay naman ng pagkain. Kwento pa ng 24 anyos na si Janwin, sakripisyo raw ang kanilang paghahanap buhay sa laot. Mahigit 1 taon na siyang nangingisda. Kahit papaano, nakakapag-uwi naman daw sila ng 2,000 pisong kita kung sagana ang huli sa dagat. Mahirap po sa laot. Ay, tatlong araw na doon ka lang, puro basa. Maghapon, hanggang gabi pa. Bagamat walang nakataas na gale warning sa Pangasinan, patuloy na nakamonitor ang mga otoridad sa kaligtasan ng mga mangingisda sa probinsya. Ang ating abiso sa ating mga mangingisda ay bawal pumalaot. Delikado dahil matataas at malalakas ang mga alon sa dagat. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon.
Samantala, ipinagpaliban ang nakatakda sanang pagpapakawalan ng tubig kaninang umaga sa Magat Reservoir sa Isabela. Ayon sa Magat River Integrated Irrigated System, kaunti lang kasi ang naibuhos na ulan sa watershed kahit may mga pag-uulan na dulot ng bagyong Krising. Pero laging maging updated ang mga nasa downstream ng dam dahil hindi pa rin inaalis ang posibilidad na matuloy ang pagpapakawalan ng tubig sa mga susunod na oras o araw. Sa pinakabagong monitoring ng Pag-asa, mahigit sa 184 meters na ang water level sa Magat, habang 190 meters ang normal high water level nito. Bunsod din ang panay na ulan nitong mga nakaraang araw, malapit na rin sa kani-kanilang normal high water level sa Ambuklaw, Binga, Lamesa at Ipo Reservoir. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Beep, beep, beep sa mga motorista. May nakaamba po na taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy batay sa 4-day trading, nasa 50 centavos kada litro ang nakikitang dagdag sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa darating na Martes. Ikalawang linggo na yan ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto riyan ang polisiya sa taripa ni US President Trump. Babaeng nahulog sa motorsiklo, patay matapos masagasaan ng truck sa Cabanatuan City. Balitang tinutukan ni Glam Caligdan Dizon. Matapos ang ilang araw na backtracking ng Cabanatuan City PNP, natunton kahapon ang nagmamay-ari ng truck na nakasagasa sa 29 anyos na babaeng biktima ng hit and run. Kuha ang CCTV footage na ito gabi noong July 4 sa bahagi ng Maharlika Highway, Barangay H. Concepcion sa Cabanatuan City. Makikita na aksidenteng nahulog ang backrider mula sa motorsiklong ito. Nang akmang patayo na ang babae, nasagasaan siya ng paparating na truck. Ayon sa PNP, July 8 nang i-report ang naturang insidente sa kanilang himpilan. Agad silang nagsagawa ng backtracking sa CCTV footage sa lugar. Tanging ang logo ang naging palatandaan ng pulisya sa nakasagasang truck. Mahaharap sa kaukulang kaso ang driver ng nakasagasang truck na kasalukuyang pinaghahanap. Sinusubukan pa ng 1 North Central Luzon na kuhanan ng pahayag ang pamilya ng nasawing biktima at ang may-ari at nagmaneho ng truck. Samantala, kita rin sa CCTV ang biglang pagsalpok ng pick-up sa pampasaherong jeep sa Baguio City noong Martes. Ayon sa pulisya, hindi nagminor ang driver ng pick-up sa bahagi ng intersection, kaya nasalpok ang paparating na jeep. Nagkataong walang sakay noon ang jeep at hindi naman nasugatan ang driver nito. Nasa maayos ding kalagayan ang 4 na sakay ng pick-up at ang driver na bahagyang nagalusan. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Right after nung incident is nagpunta sila para ipa-estimate yung damages. So, nag-uusap pa yung dalawang panic kung ano yung gagawin nila for possible settlement. Glam Caligdan Dizon, 1 North Central Luzon. Nahulog naman sa 30 talapakang lalim na bangin sa Purok 4, Bacakeng Norte, Baguio City ang isang pick-up kaninang madaling araw. Minamaneho ito ng 23 anyos na lalaking estudyante at residente sa lugar. Sa paunang investigasyon ng pulisya, nawala ng kontrol ang biktima kaya nahulog sa bangin. Dinala sa ospital ang biktima na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Sinaksak ng isang lalaki ang kanyang dating nobya sa Barangay Isla, San Carlos City, Pangasinan noong Miyerkules.
Nagtago raw sa puno ang 20 anyos na sospek at inabangan ang paglabas ng 19 anyos na dalaga mula sa kanilang bahay upang asikasuhin ang kanilang mga alagang kambing. Nang makakakuha ng tiempo ang lalaki, dito na niya pinagsasaksak ang biktima. 3 saksak sa likod at isa sa tagiliran ang tinamo ng biktima na ngayon ay nagpapagaling sa ospital. Nadakip ang sospek at na-recover ang isang kitchen knife na ginamit sa pananaksak. Naharap sa reklamong frustrated murder ang sospek. Accordingly sa mga family ng victim, meron pang text message, nag-send ng text message po itong suspect natin sa victim na parang death threat dito po sa victim. Nakataas ngayon ang gale warning sa Ilocos Norte dahil sa bagyong Krising. Nagngangalit ang alon sa isang bahaging ito ng West Philippine Sea sa tapat ng barangay Kaawakan, Lawag, Ilocos Norte. Di man binaha at nakaranas ng storm surge ang mga coastal barangay sa probinsya ngayon, apektado naman ang kabuhayan ng mga mangingisda na ilang araw nang hindi makalaot. Sa buong magdamag, makulimlim at pabugso-bugso ang ulan sa Lawag, Ilocos Norte. Pinag-iingat ang mga taga-probinsya dahil sa inilabas na red rainfall warning na indikasyon ng posibleng pagbaha sa flood-prone areas o yung mga madalas na bahain. Puspusa namang inani ng mga magsasaka ang mga pananim na gulay sa Adams, Ilocos Norte. Ito ay para hindi masira ang mga bunga ngayong may bagyo. Madali kasing masira ang mga ito kung lalakas pa ang ulan. Pwede na kasing anihin ang iba, kaya inagahan na ang pag-ani. Samantala, ilang paaralan sa Cagayan binaha dahil sa pag-ulan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Bahagyang binaha ang ilang paaralan sa Cagayan dahil sa nararanasang pag-uulan na dulot ng bagyong Krising. Sa mga larawan na ito na galing sa SDO Cagayan DRRM coordinators, makikita ang pamumuo ng tubig sa bakuran ng ilang paaralan. Nakamonitor ang mga school administrator at mga guro sa kanilang paaralan sa banta ng bagyo. Itinaas ng La Union Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Red Alert ang status ng kanilang Emergency Operations Center bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Krising. Nagsagawa ang provincial government ng pre-disaster risk assessment meeting kahapon at pinag-usapan ang mga magiging hakbang upang mapaghandaan ang kalamidad. Activated na rin ang Incident Command Centers ng bawat bayan para sa mabilis na pagresponde sa anumang insidente. Nagtaas na rin ng red alert status ang CDRRMO sa Baguio City bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Krising. Nanawagan ng CDRRMO sa mga opisyal ng barangay na higpitan ang monitoring sa kanilang lugar at magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Kaninang umaga, tuloy pa rin ang iba't ibang tourism activities sa lungsod pero ngayong hapon, nararanasan na ang pag-ulan. Nananatiling normal ang antas ng mga kailugan sa Pangasinan. Sa 7 AM River System Monitoring ng PDRRMO, nasa normal level ang Cabatuan River sa Alaminos at Balingkaging River sa Mabini. Below normal level naman ang Wood River sa San Fabian, Sinukalan sa Santa Barbara, Marusay sa Calasiao, Ambayawan River sa San Nicolas, Agno River sa Rosales at Bayambang at Banyanga River sa Bugalyon. Sa Tarlac City, inabisuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog sa Aquino Boulevard na lumikas bilang pag-iingat sa banta ng bagyong Krising. Sa Bataan, suspendido ang pasok sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ng publiko dahil sa banta ng bagyo. Bukod sa Bataan, iniulat ng Office of Civil Defense Region 3 na nasa 91 na LGU sa Central Luzon ang nagdeklara ng class suspension dahil sa bagyo. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Sama-samang nag-alay ng dasal ang mga kawani ng pamahalaan, mga paaralan at buong komunidad ng lungsod ng Dagupan. Nagkaisa ang lahat sa pagunita sa ika-35 taon ng nangyaring Luzon Killer Quake noong July 16, 1990. Hiling ng bawat isa sa panalangin ang proteksyon at kaligtasan laban sa anumang sakuna. Nagbahagi rin ang ilang kawani ng LGU ng kanilang karanasan sa 1990 Killer Quake. Nagpatunog din ng sirena na hudyat ng pagiging alerto sa anumang sakuna.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Putol ang dalawang paa at wakwak ang tiyan ng madatnana ng lolo ni Rodeline Pagulayan ang kanilang alagang baka sa kanilang pastulan sa barangay Kabuluan East, Ballesteros, Cagayan. Kwento niya, ipapastol na ng kanyang lolo ang kanilang alagang baka umaga kahapon nang madatnan na wala ng buhay ang nakatali nilang alaga. Tinangay umano ng mga di pa matukoy na kawatan ang dalawang paa ng baka. Labis ang panghihinayang ng mag-anak dahil 5 buwan pa lamang daw nilang inaalagaan ng baka na kanilang nabili sa halagang 60,000 pesos. Agad namang inireport ang nangyari sa pulisya at umaasang matutugunan ang kanilang reklamo upang mapanagot kung sino ang responsable sa insidente. Panawagan ko lang po sa mga gumawa na sana'y huwag nyo na pong ulitin dahil masakit po sa amin. Hindi po kasi biro mag-alaga ng mga hayop. Dugot pawis po ang nilalaan namin dito. 2 pulis arestado matapos masangkot sa robbery incident sa Mabalacat City, Pampanga. Narito ang report. Nasangkot sa isang robbery incident sa Barangay Tabon, Mabalacat City ang 2 tauhan ng Pampanga Drug Enforcement Unit. Ayon sa Police Regional Office 3, bandang alas 10 ng gabi noong July 16, sa pilitang pinasok ng 5 armadong lalaki na nakaitim na jacket, may bonnet at naka-face mask ang isang printing shop sa lugar. Itinali ang mga biktimang nasa establishmento. Sinira ang CCTV system at inakusahan sila ng pagkakasangkot sa iligal na droga. Pagkatapos tumakas ang mga sospek, dala ang 9 na mamahaling cellphones, sakay ng isang itim na kotse na walang plaka. Nai-report yan sa amin na meron daw pong 5 sospek na pumasok sa isang establishment. And pinagkukuha po yung kanilang mga gadget, mga cellphones, high-end cellphones. Sa follow-up operation, natagpuan ang getaway vehicle sa Bamban-Tarlac. Dito na-recover ang isang dokumento na nag-uugnay sa sasakyan sa ilang miyembro ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Pampanga. Agad na inaresto ang 2 pulis na sangkot at na-recover ang mga ninakaw na gamit. Part of the accountability and transparency that in the PNP, we are not tolerating any pagkakamali ng pulis natin. That's why kung makikita nyo, I immediately ordered the arrest of the 2 policemen na inquest na yan. Nahaharap ngayon ng mga sospek sa kasong robbery with intimidation at attempted kidnapping. Samantala, tinutugis pa rin ang 2 iba pang sospek na nakatakas. Wala pang pahayag ang 2 naarestong pulis. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Estudyante mula Vigan City na martial arts player sasabak sa 2025 IMMAF na gaganapin sa Abu Dhabi, UAE ngayong Hulyo. Tunghayan sa report. Bilis, presence of mind, diskarte, lakas at determinasyon. Yan ang pinanghahawakan ng 17 anyos na si John Michael Tabunot mula Vigan City habang nag-iensayo para sa kanyang nalalapit ng laban. Isa siya sa mga napiling kinatawan ng Pilipinas para sa gaganaping IMMAF Youth MMA World Championship 2025 sa Abu Dhabi, UAE sa darating na July 20 hanggang 27, 2025. Simula pagkabata ko pa lang, mahilig na akong manood ng mga UFC fights or combative fights. Then hanggang sa sinali ako ng father ko sa combat sports club, doon na nagsimula yung journey ko. Naka-focus siya sa pagpapaganda ng kanyang fighting techniques at iba pang mind and physical abilities. Pero kailangan din daw sabayan ng masustansyang pagkain. Intense po kasi nagtitraining po kami sa umaga at sa gabi po. Then, ine-specialize po namin yung technique namin, then technique po namin na gagawin sa laban. Para naman kay Coach Leo, kita niya ang determinasyon ni JM. Kaya hanggat may oras, tuloy-tuloy ang kanilang training upang mas lalo pa umanong kondisyon at nakahanda sa lahat ng aspeto si JM. Kailangan marunong ka ng iba't ibang disiplina. Kaya na ang
striking disciplines. Dapat din marunong ka sa grappling arts. Kita at ramdam sa bawat suntok ni JM ang determinasyon, disiplina at tiwala niya sa sarili. Dahil ang kanyang laban ay para raw sa kanyang #1 fan, ang kanyang mga magulang. CJ Torida, One North, Central Luzon. 3 lalaki arestado sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa Malasiki, Pangasinan. Nakaalerto Joel Fernandez. Timbog sa magkahiwalay na search warrant operation ng PDEA at PNP ang 3 umano'y tulak ng ilegal na droga sa Barangay Lunok, Malasiki, Pangasinan. Unang nahuli ang 42 anyos na si alias Pukol. Nakuha sa kanya ang nasa 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Sunod na inaresto ang 40 anyos na si alias Bisokol at ang 25 anyos na si alias Kulot. Mahigit 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 140,000 pesos ang nakuha sa dalawa. Nasok natin yung bahay, may bitbit tayong search warrant, in-inform natin yung rights nila, and right there and there na tumambad sa atin yung mga panila, yung mga gamit nila, yung paggamit, pangbenta, lahat-lahat na nandun. Big fish kung ituring ng kapulisan ang 3 naarestong suspect. Allegedly, dito yung isa sa mga supplier dito sa Malasiki at iba't ibang mga barangay ang pumupunta dito. Kaya ito na yung inuna natin yung ugat para hindi na lumaganap. Kompiskado rin sa operasyon ng iba't ibang drug paraphernalia. Kasong paglabag sa RA 9165 ang kahaharapin ng 3 suspect. Wala pa silang pahayag. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Kaalaman sa paghawak ng kaso at pagpapatupad ng batas ang ibinahagi ng pulisya sa mga kawani ng Barangay Herrero Perez sa Dagupan City. Tunghayan sa report. Oktubre noong nakarang taon, nang ilunsad ng Dagupan City Police ang kanilang programang Barangay Education and Law Enforcement. Sasabihin niya, magre-return siya. Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Barangay Herrero Perez Council, SK Council, Barangay Tanod, BHW at mga lupong tagapamayapa para sa pagsasanay. Kailangan ho nating ma-equip ng mga rules, ng mga batas, and other procedures before we would engage in a certain situation. Kabilang sa mga itinuro sa mga opisyal at kawani ng barangay ang basic report writing, arresting technique, gun safety, disaster preparedness, proper handling ng VAUSI at CICL cases, basic life support, traffic regulation at marami pang iba. Pwede rin po silang mang-aresto na kung hindi pa nakakarating ng ating kapulisan ay pwede po silang umakto doon sa insidente na nangyari sa kanilang area. Katuwang ng PNP ang iba pang ahensya ng lokal na pamahalaan sa kanilang programa. Nandun po yung sinasabi nating coordination. We would build a better understanding between and among the government offices, lalo na ang PNP. Patuloy na isasagawa ng PNP ang kanilang programa sa iba pang barangay sa lungsod. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. New Clashers ibinahagi ang kani-kanilang mga plano kung maging Grand Champion ng The Clash Season 7. Tunghayan sa report. Matira ang pinakamatibay dahil isa lang ang mananaig na kampiyon sa boses bakbakang labanan sa The Clash Season 7. Ibinahagi ng New Clashers kung ano ang magiging plano nila kung sila ang maging Grand Champion this season. Para kay Venus Bello from Batangas, pamilya umano ang kanyang uunahin. Gusto ko rin po na lumaki pa po yung negosyo namin kasi aside from being a singer, I am also a business owner. Si Marian Pimenta may advocacy naman para sa may mga social anxiety. Gusto ko po mag-talk sa mga events na para sa mga taong nagda-doubt sa sarili nila na i-push lang nila ang sarili nila. Pagtulong sa pamilya at sa simbahan ang planong gawin ni Joari Sabit from Bulacan. Para po talaga sa family ko and para po makatulong po sa church as a worship lead po sa church po namin. Pangarap naman ni J. San Rafael na maging isang singer-songwriter. Itutuloy ko yung pangarap ko na magsulat po, mag-produce ng songs for me and for other artists po. Plano namang bumalik sa pag-aaral ni Leah Fer Deloso. Tutulungan ko po yung mom and dad ko
Kasi po, ang hirap po talagang maghanap ng mga papanggastos kada araw-araw po. Si Adelio naman, pangarap makipag-collab sa mga singer. Gusto ko magkaroon ng as much as collaboration sa kanila. Then release an album. Samahan ang New Clashers sa kanilang journey papuntang Grand Finals ng The Clash Season 7 sa Linggo, July 20. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Bida natin for today ang isang pet sa Bulacan na certified at tapang aaso. Pero tanggal aangas. Minsan daw dahil may kinakatakutan. Pag nasa bahay, ready sa kanyang duty as bantay ang asong si Winter. Winner sa mga tahol at pagsilip sa bintana. #Shih Tzu na nakakakilabot. Pero pag dinala na sa klinik ng vet, napapalitan niya ng takot. Nanginginig si Winter dahil takot daw sa mga tusok ni Doc. Ang doble karang aura ni Winter, halos 150,000 na ang views. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.